Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Alfonso Maria ng Liguri, isang obispo at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na malasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamuniyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tulda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng tuldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tulda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tulda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tulda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumababa sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at pagpaparusa hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya,
Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ang Panginoon. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ulitin po natin. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos na may takot sa Kanya. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya. Gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo
at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Naging bahagi na rin ng panaginip ko ang ulan. Kahit sa panaginip umuulan at ang aking pong matinding panaginip ay yung landslide. Ganun na daw yung nangyayari dahil nga ang mga kabundukan, kalbo na, kulang na ng mga puno, mga tapyas na, at dahil sa buhos ng ulan ay talagang nagla-landslide at maraming mga bahay ang natatabunan, maraming tao ang natatabunan at namamatay. Kahit sa panaginip, no? Pero totoo nangyayari. Totoo nangyayari. Pero ang tanong, kung sa atin pong pagninilayan ngayon, talaga bang nakikinig tayo sa mga nangyayari? Itong mga pag-ulan, itong mga pagbaha, hindi lang naman yan basta nandyan, kundi ginagamit na rin ito ng Diyos para ihatid ang mensahe sa bawat isa sa atin. Bata pa ako, lagi na natin naririnig, no, yung magkakaroon tayo ng climate change. Puro tayo climate change, puro program, puro activities, no? Pero wala namang pagkilos, walang nakikinig. Ni magtanim nga, hindi natin ginagawa. Magtatanim, kunyari, no? Magtatanim ng mga puno, pero 1 hektarya naman ang kakalbuhin, ang puputulan ng puno. So talagang medyo may problema tayo pagdating sa pandinig. Kaya nga pinaggigiitan ngayon ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. 1 linggo o higit pang 1 linggo natin naririnig ang talinghagang ito tungkol sa mabuting binhi at masamang binhi, tungkol sa paghahasik ng mabuting binhi. Halos higit 1 linggo nating higit 1 linggong ipinarinig at ipinapaliwanag ni Jesus. Pero yung masigit na hamon, tayo na araw-araw din namang nagsisimba, nakikinig ba tayo? Kasi marami sa iyo, tulala. Pag nagmimisa, tulala. So, hindi, yung bang lahat ng kasagutan sa tanong mo, nasagot na, sinagot na ni Jesus, pero ayaw mo talagang makinig. Problema talaga natin yung tenga natin. Hindi ko alam kung gaano nakakapal yung laman ng tenga natin, no? O sadyang talagang pinipili natin pakinggan ang sarili lang natin. Ilang tao na ba ang nagpayo sa iyo? Ilang tao na ba ang nagpaalala sa iyo? Kapag hindi ka nakinig, talagang mapapasama ka. At hindi mo napapansin, sabi nga, baka ikaw ang nagiging sanhi o tayo ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Yun yung masamang binhi na patuloy na inihahasik ng demonyo. So, dalawa lang kasi papakinggan mo eh. Papakinggan mo ba ang Diyos o papakinggan mo ang demonyo? Sinusunod mo ang Diyos o sinusunod mo ang demonyo? Ikaw ang makakaalam niyan. Ikaw makakasagot niyan.
Pero simple lang, no? Ang may pandinig, makinig. So talaga bang nakikinig tayo o ang kagandahan po, no, sa araw-araw na pinakinggan o ipinapahayag ito, isang bagay na matutuklasan natin, ang Diyos talagang tapat sa kanyang sinasabi. Ang Diyos ay nananatiling maunawain, mapagpasensya, pero ahatol ito pagdating ng araw kung ano ba tayo. Nagbingi-bingihan na naman ba tayo o sinikap natin mapakinggan kung ano ang mensahe ni Jesus sa buhay natin? Ulitin ko po, no? Hindi automatic at hindi natin pwedeng ipagmalaki na araw-araw po akong nagsisimba. Hindi automatic yan na sa langit tayo. Kasi mas mabigat ang hamon sa atin na nakarinig, pinagpahayagan, kumpara sa mga nandiyan dyan sa labas na ngayong umaga pa lang ay abala na sa paglilinis, abala na sa pagtitinda o paghahanap buhay. Hindi nila napakinggan ito. Sadyang walang narinig. Pero yung mas matinding hamon, may narinig tayo. May narinig ba kayo? Ano nga ba narinig ninyo? Kaya yun yung mas matinding hamon sa atin. Kahit sa mga online, narinig mo na, ipinahayag na ni Jesus. Ngayon kung wala ka pa ring babaguhin, wala ka pa ring gagawin, at mananatili ka pa rin sa katigasan ng ulo mo, malamang sa malamang, kahit umuulan, doon tayo sa susunugin. Dalawa lang naman po, no? Laging pinapaliwanag ni Jesus, dalawa lang, either sa kaharian ng Diyos o doon sa impyerno. Susunugin. Realidad po yun. Kahit ayaw na nating tanggapin o pag-usapan yung katotohanan tungkol sa langit at impyerno, realidad yan. So, para makarating sa langit, pakinggan natin ang sinasabi ng mga salita. Si Jesus. Ano? Okay. Pero sana po, no, talagang manuot ito sa ating pagkatao. O kahit na patuloy na gumagawa ng distraction ang demonyo para hindi tayo makafocus, no? Pero kailangan natin din ng effort sa atin din, tayo din. Hindi lang ito basta, okay, nasa inyo na, napakinggan na, pero kailangan mong gumawa ng effort na hindi ito mawala sa isipan mo o makalimutan mo agad. Kaya kailangan mong patuloy na alalahanin, isip-isipin ang mga bawat salitang ibinibigay ni Jesus sa atin. Amen? Tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan nito. Ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal at alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo.
Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa namin tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.